Ilang posas at pamalo ang natagpuan ng mga otoridad sa isang bagong bukas na kahadeyero sa in-raid na Pogo Hub sa Tarlac. Nahanap na rin nila ang ilang data na magagamit sa investigasyon. At yan ang tinutukan ni Salima Refra. Gamit ang acetylene torch, pinagbubuksan ng mga otoridad ang natitirang 16 na vaults sa sinalakay na umano'y scam hub sa Bamban, Tarlac. Sa isang vault, nakuha ang isang pares ng posas at isang retractable na pamalo. Nakabibigla, no? Pero typical na talaga nakita tayo ng posas, pamalo sa mga pogo. So siguro sa mga pagkakataon na hindi nila namimit yung kanilang mga kotas, pinaparusahan sila. Yung mga biktima natin, yung Malaysian at saka yung Vietnamese ay nagsabing pinapalo talaga sila. Pinampusasan, paminsan-minsan binubugbog, binabatukan, verbal abuse. So, lahat na ng klase ng abuso meron dito. Nakita na rin ang hinahanap na seed phrases o passcodes para sa digital at crypto wallets. Nasa 2.3 million na cash na pinaniniwalaang operational fund ng kumpanya ang na-recover, pati na mga cellphones, sari-saring flash drives at iba't ibang dokumento. Kabilang dito ang mga rehistro ng mga sasakyan at mga immigration at DOLE IDs. Ang mga ito idadaan sa digital forensics at verification ng iba't ibang ahensya. Pero may 2 vault pa sa tinaguriang scam farm ang hindi mabubuksan dahil hindi sakop ng break open order ng korte. Samantala, binasahan na ng sakdal ang 8 dayuhang kinasuhan ng illegal detention at human trafficking sa Capas Regional Trial Court. Matatandaang ni-raid ang compound noong Marso matapos ang mga sumbong ng illegal detention at pananakit sa ilang Pogo workers. Naghain ng not guilty plea ang 5 Chinese at 2 Vietnamese na akusado habang nagmosyon naman ang Malaysian General Manager na ibalik sa prosecutor ang kaso sa kanya para dumaan sa preliminary investigation. Ibinasura naman ng piskalya ang mga reklamo sa Pinay na middle manager umano ng Pogo. Ang mangyayari niyan, magkakaroon na ng pre-trial tapos pupunta na sa trial. So, doon na lang magpepresenta ng ebidensya during the trial. Base pa lamang po sa testimonial evidence ng mga biktima, malakas na po. Pangalawa, magmula nung kami pumasok rito at nakuha namin yung mga ebidensyang ni-return namin doon sa warrant, mas lalo kaming naniniwala na mas marami pa kaming makakasuhan dito sa regular filing. Ongoing pa ang case build-up para sa mga ihahaing reklamo laban sa tunay na may-ari ng Zunyo One Technology at mga nagpapatakbo nito. Para sa GMA Integrated News, Salima Refra, nakatutok, 24 oras.